Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa DIRS 2.0. Andito ako para maghatid ng mga bagong balita na may kaugnayan sa Itbulaga na kung saan isang news site nga po ang nagkumpirma ng tungkol sa kalagayan ng naturang programa ng TAPE Incorporated at pinagpapaliwanag na din po itong si Mr. Tony Tavera tungkol sa usaping ito na 800 milyong utang umano sa GMA Network kasi until now po ay nananahimik si Mr. T or Mr. Tubiera sa usaping ito. Simula po nang umalis ang TBJ sa taping at kahit nga umalis daw itong Tito Vic and Joey sa tape ay nananatiling nakasuporta ng palihim si Mr. T sa TBJ. Kahit na sabihin pang may share si Mr. T sa mga lusos, hindi pa din talaga mawawala yung tinatawag na pinagsamahan po nila. At ayon nga po sa inilabas na article ng Filipino Star ngayon sa panunulat po ni Gorgie Rula, sabi niya, muli na namang pinag-uusapan ng issue ng noontime show ng Tape Inc. sa GMA7 na sinasabing tsutyugiin na raw ito. Ang tahanang pinakamasiyang nga ba ang tinutukoy sa mga usap-usapang malapit na itong palitan ng ibang programa? Namomroblema na raw sa finances dahil sa palaki ng palaki ang nagagastos nila ngayon. Pero kapag napapanood naman namin ito sa tanghali, ang dami namang commercial loads. Mas marami pa nga siya sa It's Showtime. So yan po ang sabi dito. Mas marami pa daw ang commercial loads ng tahanang pinakamasaya kumpara daw sa It's Showtime. Kasabay nito, may komento ring wala na raw si Mr. Tony Taviera sa Tape Inc. Pero nung umalis ang TBJ at mga legit Dabarcad sa GMA7, nakikita pa rin namin ang pangalan ni Mr. T sa closing credits at sa pagkakaalam namin, may percentage pa rin siya sa programang yon ng Tape Inc. Pero ang kasunod pang balita ay nababaon na raw sa utang ang Tape sa GMA7 na umabot ng di umano ng 800 milyon. Ang buong akala ng iba ay ngayon lang ang utang na ito ng Tape sa GMA7. Pero sa pagkakaalam namin, at base sa ilang napagtanungan na ipuna ang utang na ito sa GMA7 mula pa nung Itbulaga pa ito nung panahon ng TBJ. So sa article na to, sila na mismo yung nagsabi na sa pagkakaalam daw nila at base daw sa napagtanungan nila na ipuna daw yung utang ng Tape Inc. sa GMA7 simula pa nung panahon ng Tito Vic and Joey. Meaning nung nandoon pa po sa Tape Inc. ang Tito Vic and Joey. No, yun po ang nakalagay dito. Or ayon po sa ibig sabihin ng naturang article. Ibig sabihin, under pa ito sa management ni Mr. T at ilang executives na humahawak sa programa. Sana daw malinaw lang ito ng dating namamahala ng dating Itbulaga at lalo na daw si Mr. T na nananahimik pa rin sa isyong ito hanggang sa ngayon. Wala pa rin daw silang nakukuhang sagot mula sa tahanang pinakamasaya kung totoo bang malapit na silang tsugiin. Pero sa pagkakaalam daw nila, may kontrata pa sila sa GMA7 hanggang December ng taong ito. Ang sabi naman ng ibang napagtanungan namin kung ano-ano raw kasing naglalabas ang balita tungkol sa tape na hindi naman daw totoo. Kawawa na nga daw ang tape, puro na lang napipake news. Bulalas ng isang taga-tape na nakausap po ng nagsulat ng article na to. So ayan po, hinihinga na po pala ng paliwanag si Mr. Tony Tubiera tungkol sa issue na ito na 800 million umano na utang ng tape sa GMA Network na naipon na. Nung time pa daw ito ng lumang management na kung saan ay nasa tape pa po ang Tito Vic and Joey, no? Na kung saan nung time din na yon ay ilang buwan po na hindi din sinasahura ng tape ang Tito Vic and Joey. So 'di ba sabi po 3 buwan na hindi sila sinasahuran pero patuloy pa rin na nagtatrabaho ang Tito Vic and Joey diyan sa Tape Inc. No? At nung umalis lang po ang TBJ tsaka sila nabayaran ng utang na ilang buwan na pong hindi binibigay sa kanila. No? Samantalang ang laki-laki po ng pera na pinapasok ng Tito Vic and Joey dito po sa tape,
Tapos ilang buwan silang hindi sinasahuran. Tapos di pa po nakakabayad ng black timer sa GMA Network. Kung may katotohanan man nga po yung 800 million na yun na sinasabing naipon, ang naipon dahil hindi nagbabayad ang tape sa GMA. So saan kaya nila dinala yung kita ng Itbulaga at hindi na sila nagbabayad ng time na yon? Ang dami pong katanungan na dapat masagot, pero still nananahimik ang tape ukol dito. And syempre si Mr. T, nananahimik din po. And sana ay magsalita siya, no, at makuha yung kanyang panig ukol dito sa mga nagsisilabasan na issue, lalo na po doon sa 800 million na di umano ay utang ng tape dito po sa GMA. Kasi yung utang na yan, once na hindi po yan nabayaran sa GMA, paano po sila makakapag-renew? Siyempre, habang tumatakbo yung black timer nila dyan sa network na yan, padami po or palaki ng palaki yung magiging utang nila. Yung 800 million na yan, kung may katotohanan man nga, hindi lang yan 800 million sa tagal, no, ng itatakbo nila dyan habang sila po ay umeere. So, bago po makapag-renew ang tape dito sa GMA, kailangan po nilang mabayaran yung 800 million na yan, or else hindi po sila papayagan ng GMA na makapag-renew sa time slot na pang alas 12. No? Pero sa kabilang banda, ito namang mga tape defender, pinagkakalat po nila na meron daw magaganap na signing ng contract by June 2024. So nakahanda na daw yung mga ballpen, no, na kung saan ay gagamitin sa pagpirma daw ng naturang kontrata. So marahil ito po ay para po sa another contract ng tape sa GMA, no? So yan marahil yung pinagyayabang ng ilang tape defender upang pagtakpan at salagin yung issue na kumakalat ngayon na 800 million na hindi makakapag-renew once na hindi po nababayaran pa. So tingnan natin kung meron nga bang mangyayari na signing ng kontrata by June, dahil kung wala na renewal na magaganap by June, baka maniwala na po ako sa mga kumakalat na balita na hindi sila makakapag-renew hanggat meron silang utang dito po sa GMA, kasi kailangan po nila yan na mabayaran. So hanggang December pa naman yung kontrata po ng tape dito po sa GMA. And once na ito ay na paso or na expire, syempre, hindi na po sila makakapag-air sa GMA network, and baka maaring ibigay ito, no, sa ibang programa or sa ibang show. So hindi natin alam yung mga mangyayari. Abangan na lang natin kung ano ba yung mga susunod na kabanata nakakahantungan po ng Tape Inc., no? Dahil sa utang di umano na 800 million dito po sa GMA Network.